Ayan, salamat po sa ating special number. Ayan, isa rin yan sa mga nauna kong natutunan when I was a Bible student. And it's a good hymn, it's a good prayer, ika nga. So, near my God to thee. So, when the time po na para bang pakiramdam nyo, malayo kayo sa Panginoon, and somehow gusto nyong magnilay-nilay, ika nga, para mas lalo mapalapit sa Panginoon. So, gawin nyo lang, awitin nyo lang po yung awit na yan. And habang inaawit nyo po yan, isipin nyo po na kayo'y lumapit sa Panginoon. Okay, so that's near my God to thee. And di na tayo magpapakatagal, po. Siguro isang announcement lang. Pag-pray nyo po ngayong Sunday ang ating pong Preacher's Night. Okay, so inaabangan ho natin yan. Although hindi pa sila magpipreach during that time, siguro we're going to have a short testimony to each and every one of them kung ano po ba yung mga lessons na natutunan nila and some of the expectations, mga inaasahan po nila sa pagpapagamit nila sa Panginoon sa pamamagitan po ng pangaral ng salita ng Panginoon. Ano po? And yan din po ang pagkakataon para at least yung mga nangako, hindi naman nangako, yung mga nag-commit na magbibigay ng gifts to them, ayan, ay may bigay po sa kanila. Okay, so panalangin po natin na mga kabataang ito ay patuloy magpagamit sa Panginoon. Ayan, so kasabay din noon, magkakaroon na parang, ano tawag doon? Induction ba ang tawag doon? So may mga panuntunan na kinakailangan po nilang sundin. Such as, pag meron po silang, hopefully wala, meron silang maling katuruan na mabibitawan. So bilang isang senior pastor, hindi siya ginagawa pero bilang senior pastor, right there and then, puputulin ko siya. Ako yung senior kumbaga, it's my job to protect ang doctrinal stand. Pero wala naman din siguro. Okay, so far, ang magiging papel ng mga ito is to preach encouraging words from the Bible. Okay, and habang tumatagal, so pinapasok na natin syempre yung tinatawag natin na doctrinal beliefs of what we have in everything. Kagaya po ng salvation, giving, service, and everything po na pwede natin matutunan. Right? So, hindi na tayo magpapakatagal. Buksan po natin ang ating mga Biblia in Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Yun, ang linaw. Philippians chapter 2, verse 12 hanggang verse 15. Philippians chapter 2, reading from verse 12 hanggang verse 15. Ayan, kung nakita nyo na po, say amen. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita. Father, as we study your word, hinihingi po namin na patuloy po nawa na mabuksan ang aming mga puso't isipan upang sa ganon ang aming po mapag-aaralan ay hindi lamang po namin ito basta maintindihan, pero sa pagkakaintindi nito ay maisabuhay din po nawa namin. Hinihingi po namin, Ama, na minsan pa, kayo po ang patuloy na manguna na ang banal na Espiritu malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ari po tayo maupo. The ingredients of a good offering. The ingredients of a good offering. So what's our topic? Our topic is genuine service for a genuine Savior. Now,
Bakit ko pinili ang topic na to? Usually, pag ganitong may mga paparating na event, kagaya niyan, yung, anong event na paparating ngayon? All Saints Day, tsaka All Souls Day. Okay, so minsan parang, minsan dun humahata o lumalatag yung pinag-uusapan eh. Pero I decided to cut it out muna. Okay? Gusto ko sana i-tackle about the beliefs that we have in the supernatural being. Supernatural ba tawag doon? Mga spirited beings at anong dapat po nating gawin kapag ang mga bagay na ito ay lurking around. So meaning to say, paniniwala. Okay? Tandaan po ninyo, there are spirits, yes. There are bad spirits, yes. Pero tandaan ninyo ang pangako ng Panginoon, greater is He that is in you than He that it is in the world. Bubulol pa ako. Mas higit yung nasa sa atin kesa yung nasa sanlibutan. So kung multo at multo din lang ang pag-uusapan, dapat hindi kayo takot sa multo. Amen? Dapat takot kayo sa politiko. Pag na tayo dyan, dami-daming kahinaan. Now dito sa pagkakataong ito, pinag-uusapan po natin, again, yung paglilingkod doon natin sa Panginoon. Let's talk about our service to God. When we become a Christian, nung naging mananampalataya po tayo, laging sinasabi, we are saved to serve. Di ba? We are saved to serve. So, it should be an intentional, kasi iniwasan ko na mag-English no? Ito dapat ay isang uri na kung saan sinasadya natin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung napipilitan lang, hindi yung parang nadala ka lang. Alam mo yon? Kinakailangan sa puso't isipan ng mananampalataya, ang magiging tugon natin sa kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon ay ang paglingkuran siya. Ang paglilingkod sa Panginoon, lagi, kaakibat po niyan or synonymous po siya with the word living. Diba? Pamumuhay kanino? Sa Panginoon. So, araw ng patay, pinag-uusapan natin tayong buhay. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay Diyos sa buhay. Amen? So, malinaw po yan. Well, tingnan nga po muna natin. In Romans chapter 12, verse 1, ang sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, sabi doon, as a living, buhay. Diba? Living sacrifice. The word sacrifice, lalo na kapag ang kausap ninyo, mga Jew, lagi may requirement of blood. Diba? Pag may blood, it means there's death. Pero ngayon mananampalataya ka na sa Panginoon, we're talking about living. Diba? Not just dying for Christ, which is the martyrdom, but rather it's living for Christ, which is our service. Pero higit pa ron, pinaliwanag dyan, diba? A living sacrifice, ano dyan? Holy. Amen? You see, ang panahon po natin ngayon, in terms of service, in terms of living, ang hinahanap po nila ay happiness. No wonder there's so many failure Christians, instead of looking for holiness, they're looking for happiness. Pero para mas maganda kasi ganito, okay, pagandahin natin. Although tama din naman yung statement, di ba? Instead of happiness, pursuing happiness, we must pursue holiness. Pero may mas maganda kasi doon para mas malinaw, para mas maintindihan ninyo. Okay? If you want God to be happy, be holy. Yan yung statement. If you want God to be happy, be holy. So yung tinutukoy po natin na pursuing happiness, it is not your happiness, but it is God's happiness. Yung kasiyahan ng Diyos. Kapatid, mahirap to. Kasi nandito tayo sa mundo, na ang tinuturo ng mundo, dapat maging masaya ka. Pag hindi ka masaya, alam mo yun, hindi yan maganda. Kaya binabanatan ang lahat ng tao about mental, alam mo yun, health. So dapat, you should pursue happiness, sabi nila.
But then again, sabi ko nga po, there is no genuine happiness kapag wala ka sa Diyos. Wala kang totoong kaligayahan. Amen? Tanungin ko nga kayo, are you happy? Actually, in a believer, we don't talk about happy. We're talking about blessed. Kaya pala, pag bumabate, di ba, happy birthday, binabago, blessed birthday, But actually, it is not just a term. It's a lifestyle. Amen? Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Sana? Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Tapos sabi dyan, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of what? Scornful. Di ba holiness yan? Tama? Mga preacher, di ba holiness yan? Kasi nga, pag sinabi nating holiness, you are setting yourself apart. You are setting yourself apart or away from sin, and you are setting yourself apart from God. Ibig sabihin, humihiwalay ka sa kasalanan kasi gusto mo sa Diyos. So yung mga nasa Diyos, humihiwalay sa kasalanan. Hindi yung galing kay pastor yun. Galing yung salita ng Diyos. Because the requirement for God to be happy is to be holy. Holy. Holiness. Hindi mo trabaho na hanapin yung holiness ng iba. That is not your job. Ngayon, kung sa fellowship, nakikita mo, iba yung pamumuhay nila, and obviously, they're setting their lives apart from God, pwede kang mag-remind. Pero, hindi mo siya pwedeng kontrolin. At hindi mo nga kasi trabaho, iba kasi nakita mo lang, at iba naman yung talagang hinahanap mo kung sino yung matuwid. Hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo, tignan mo ang sarili mo na matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi yung problema kasi sa atin, alam mo yan, sa sobrang pagiging mananampalataya po natin, meron kasing danger po dyan eh. Naintindihan niyo? That is called yun pala yung hinahanap ko pag-aaralan sana natin. Yung sa namatay na anak ni Kim Atienza. Ayan, being a Christian bully. Pero hindi binigay ng Panginoon. But then, sabi ko nga po, kapag tayo mananampalataya, humihiwalay sa kasalanan. Because first of all, the character of God, the basic character of God is holy. Amen? Banal ng Panginoon. So kung sa kabanalan at kabanalan din lang ng Panginoon, hindi tinatanong dito yung kasiyahan mo. Ang tinatanong dito yung kasiyahan ng Diyos. At ang Diyos, para masiyahan, requirement niya, kabanalan. Ngayon, hindi talaga tayo banal kahit anong gawin natin. Kaya nga, niligtas tayo ni Kristo. So ang gagawin mo, at least, or the least na pwede mong gawin, ay humiwalay sa kasalanan. Dahil ang kabanalan na meron ka, pinasuot lang sa'yo yung kabanalan ni Kristo. Amen? So dito again, sabi ko nga, it is important for us to have a genuine offering, which is hinahanap to ng Panginoon. Balik nga tayo, Romans chapter 12, verse 1. Holy and, ano sabi dyan? Romans 12, 1. Holy and, ano dyan? Acceptable unto God. Karapat dapat sa Diyos. Kasi pinag-uusapan natin is service, tama? If our service, ang pinag-uusapan, we're talking about lifestyle, pamumuhay, tama? Ngayon, ang pamumuhay na yan, dapat katanggap-tanggap sa Diyos. Yan yung gagawin ho natin. Amen? Kaya ho, makinig ho kayo, hindi lang nalilimitahan ng programa sa iglesia or sa pagkakatipon yung pagiging mananampalataya mo. Masipag kang mag-soul winning, malaki kang mag-offering, marunong kang umawit, marunong kang mag-preach. Pero ang personal na relasyon mo sa Diyos ay bagsak. Hindi yan maganda. It is not pleasing. You're not living in faith. You are living in fake. You're not living in faith. You're living in fake.
Pagkukunwari. In other words, the Bible says that is hypocrisies. Hypocrisy. From the word hypokritos. Yung hypokritos in the Greek worldview, ito yung mga artista, but instead of their own face, meron silang maskarang nilalagay. Kaya doon natin nakuha yung film, ano yung logo niya? Yung dalawang muka, yung isa malungkot, yung isa masaya. Kasi pag umaarte sila sa harapan ng king, nilalagay nila yung maskara. Ang sabi ngayon, sa word na yon, the word hypocrisy, para kayong ganon, hindi yan totoo. You're faking it. And the Bible says, sabi dyan, no, that our lives should be acceptable to God. Hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang pamumuhay natin kung tayo nagkukunwari. Bigat na statement. Sabi ko nga lagi, mag-amen man kayo at hindi, ang katotohanan ay magiging katotohanan pa rin kahit na ayaw ninyo. Okay? So sabi dyan, which is your reasonable service. Kumbaga, ito yung basic na pagsamba dapat. Ito yung karapat-dapat na pagsamba na ginagawa nating lahat. Pamumuhay. Pamumuhay na kung saan ito yung hinahanap ng Diyos. Kaya nakakalungkot sa mga maraming churches, when we talk about program, as if we're talking about a live performance. Again, there's nothing wrong with the word performance. Depende kung kanino ka nagpe-perform. If you're performing for the pleasures of men, for the applause of men, then we fail. Nag-English na naman ako. Kung tayo ay patuloy na gumaganap, naglilingkod para sa kasiyahan ng tao, sa palakpak ng tao, then mabibigo lamang po tayo. Bigo tayo. So ang kasiyahan na hinahanap ng Panginoon, pamumuhay. Ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoon, pamumuhay. Pamumuhay na banal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yan, hindi tayo magtatagal. 3 bagay. Ano ba yung 3 ingredients na to? Number 1, integrity. Gusto yung maging, alam mo yan, yung ihahandog yung paglilingkod, parang pagkain yan eh. Yung pamumuhay mo. Gusto mo maging kaaya-aya, dapat integrity. Tignan natin sinasabi po ng verse 12. Sabi dito, ganito, wherefore, my beloved, or my beloved, depende kung paano gamitin, as ye have always obeyed, ano sabi po dyan? Not as in my presence only. Ganda nun. Kasi, madalas ko marinig yun. Ganyan ka lang kasi nakaharap si pastor. Pero si Apostle Paul, natutuwa siya, which is, again, the very theme of Philippians is joy. Joy in service. Okay? But now, much more in my absence. Ang tawag doon, integrity. Ano yung sabihin ng integrity? Doing something faithfully, continually, and consistently. That is integrity. Ginagawa mo ang isang bagay ng may katapatan, ng tuloy-tuloy at hindi nagbabago. Or hindi pa bago-bago. Amen? Faithfully, katapatan. Kasi yung word na faithfully or faithful and with integrity, sometimes parang parehas lang siya. Pero hindi, mas malalim yung integrity. Right? Mas malalim siya. Kasi it refers to a person na gumagawa and doon sa person na pinaglilingkuran mo ng may katapatan, which is God. So yung galaw nung ganong klaseng paglilingkod na may integrity, meaning you're faithful. Tandaan nyo ito, yung faithfulness ng Diyos ay iba sa faithfulness
ng tao. Pag sinabi kasing faithful ang Diyos, tapat ang Diyos, ang ibig sabihin, ang Diyos ni minsan, hindi siya nagkamali. Yun ang faithfulness niya. Tayo. So, ibig sabihin, hindi na tayo pwede maging faithful. Ang faithfulness ng tao ganito, na kahit ikaw ay bumagsak, nalugmok, nadapa, nadulas, natisod, tatayo at tatayo ka pa rin. Yun yung faithfulness na hinahanap ng Panginoon. Hindi yung sa sarili mong kakayanan kung bakit ka makakatayo sa Panginoon lang. Amen? Nag-i-amen kayo pero mabigat yon. Kasi meron tayong mga naging member na ganun eh. Saka na ako babalik, pastor, pag okay na ako. What? Parang out of ignorance. Siguro given the fact na, alam mo yan, ignorant siya sa sarili niyang katatayuan. Meron ba ditong perpekto? We all fail. At some point or another. Pero ang hinihingi kasi ng Panginoon, mga kapatid, ay yung tumingin lamang tayo sa Kanya. The very reason why you are standing, hindi nagmamalaki ka na, ito may Diyos naman ako eh. Hindi ganun. Kung ganun ka, ibang preaching yun sa'yo. Ha? Ibang preaching yun. Anong preaching? Oy, anong demonyo ang nasa iyo? Magsisi ka. Ganun yung preaching nun. Pero yung preaching, ay, yung tipong you're beating yourself off as if ayaw mo na bumalik sa Panginoon because of the sin, ang preaching na para sa'yo, the Lord is good. The Lord is full of kindness. Kung babalik ka lang sa Kanya and you will repent of that sin, maluwag at malugod kanyang tatanggapin. Yung may pagpapakumbaba. Hindi yung mayabang. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Diba? Ayaw niya yun. Ano pa? Integrity means you're doing take note doing something. Hindi ka naman magiging tapat kung wala kang ginagawa eh. Kaya ka nagtatapat, may ginagawa ka. Nasusubok ang katapatan kapag may ginagawa ka. Paano ka magtatapat kung wala kang ginagawa? Ano pa? Doing something faithfully and continually, tuloy-tuloy. Amen? Again, we're not just referring to attending the gathering. How about starting your own prayer devotional life? Alam nyo, yung ginagawa nating devotion, that is just a jump start. Salamat sa Diyos, merong ganun. Pero dapat habang tumatagal, hindi ka na nakukontento sa ganun lang. Alam mo yun? It is just a jump start. Siguro naging mapalad lang talaga kayo kasi merong ganyan sa atin. And I don't want, or even I don't like to take the credit for it. Kinabagan lang siguro tayo ng Panginoon kaya nangyari mga bagay na ito. But thank you for those people na naka-appreciate. But at the end of the day, lahat tayo haharap sa Panginoon. Many Christians are struggling in having their own devotions. Not to mention Bible reading. Kaya mapalad pa rin kayo, sa totoo lang. Alam niyo ba yun? Bagaman lagi ko pinagmamalaki, huwag sana lumaki ulo ninyo. O di ba, mas lalo pa tayo magpakababa at tumingin, kasi Diyos nakakaalam eh. Maganda lang pakinggan. Wow, nagba-Bible reading ang church na ito. But deep inside kaya, yun ang sisiyasatin natin. Kasi gusto ng Panginoon, lumalago tayo. Gusto ng Diyos, maging maayos ang paglilingkod natin. Amen? Do you really and actually, alam mo, enjoy the Word of God? Higit sa pinapanood mo, higit sa pinapakinggan mo, higit sa sinasamahan mo? Tuloy-tuloy. So,
integrity is doing something faithfully, continually, or continuously. Pwede rin siguro yon. At pangatlo, consistently. Hindi pa bago-bago. Meron siguro mga pagkakataon tinatamad ka, pero wag pa rin magbabago yung gawain na tinutuloy mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang hahawak dapat sa'yo pananampalataya at hindi emosyon. Ang emosyon kasi, it can drive you, alam mo yun, anywhere. Pero pag sinabi kasing faith, it should be consistent. Actually, I'm preaching to you right now, pero sinisiyasat ko din yung puso ko, mga kapatid. Yeah. Again, ito nakakatakot sa inyo eh. Minsan, pag nagsasabi ako, minsan binabato nyo yun sa pastor. Pastor nga eh, huwag ganun. Kung bakit ko lang sinasabi ito, para maintindihan ninyo na naiintindihan ko kayo at the same time. And at the same time, ang gusto ko rin malaman ninyo, pwede kayong bumangon, magpatuloy, tumingin lang sa Panginoon. Nagigets? Gusto kong illustration to eh. Di ba, mula nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, yun yung kasalanan, tama? Yun yung papunta sa Diyos. Pag tayo tumatalikod sa kasalanan at papunta sa Diyos, ang tawag doon, repentance. Our movement is towards God. Tandaan yan. Ngayon, paano yung gusto kong sabihin? Hindi na dapat tayo tumitingin saan? Sa kasalanan. O lumalapit ka sa Panginoon, pero nakatingin ka sa kasalanan. Ay, ano ba yan? Paglilingkod sa Panginoon. Nagigets niyo? Ay, ayan na naman. Dapat, paglakad sa Panginoon, talikuran mo yun, hindi yung kasalanan na nakikita mo, kundi kabutihan ng Diyos. Lord, salamat po. Alam mo, kabuti mo, Panginoon. Kasi kung doon ka nakatingin, oo, Kristyano ka nga, pero miserable kang Kristyano. Oo, naglilingkod ka, pero doon ka pa nakatutok. Oo, pero papunta ka doon. Pero nakatingin ka doon. Nagets niyo? Delikadong paglakad yan. Dapat ang paglakad natin, ang ganda ng illustration, pero alam mo yung pinakamaganda rito, kung isasabuhay mo yan. Isasabuhay mo. You need to be consistent. Actually, kung yan ang prayer ninyo, maging prayer nyo siya talaga. Maging serious kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo papatagal, mahaba tayo. Pangalawa, okay? So, we're not just talking about the ingredients of being, having integrity, but also, it speaks about our identity. O, lagi nyo ito naririnig sa akin. Pero siguro, may gustong sabihin ng Panginoon sa bagay na ito kung bakit siya paulit-ulit. Kinakailangan niyong kilalanin ang sarili ninyo. Ngayon, ang sarili mo, ang pagkakakilanlan mo, ay wala na sa'yo, kundi nasa Panginoon na. Your identity should belong and it should be in Christ. Naliwanag ba, mga young professional? Graduate na ng kolehiyo. Mahalaga to. Kasi nasa corporate or nasa outside world na kayo in a sense. Marami kayo nakakasalamuha. Different worldview. Worldviews as if, alam mo yun, they speak kung paano sila maglibang. Ngayon, kung hindi mo kilala ang identity mo kay Christ, kumbaga parang sa'yo, ang dating, parang harmless naman to eh. Then you will give in. Ngayon, if your identity is in Christ, tumatanggi ka na dapat. Tumatanggi ka ng walang pagsisisi. Yung iba kasi parang, ay, kutino ko eh. Kasi Christian ko eh. Alam mo yan? Pero yung pagtanggi niya, may panghihinayang. Ginimik lang. Kaso, takasing beach, na kailangan maka two-piece. Nagigets niyo yung ibig kong sabihin? Umayaw ka, pero may panghihinayang. Minsan, alam mo yun, if you don't know your identity to Christ, ang dali mo masway kasi ang gagawin ng kaaway,
papainan ka niya ng mas magaang. Mas magaang. Pag kumagat ka, medyo bibigat ng konti, hanggat hindi mo namamalayan, yung mga taong dapat mong nilalayuan, yakap-yakap mo na rin. You should know your identity, Christ. Sabi ng 13 kasi ganito, for it is, sabi dyan? God. Sino daw? Ang Diyos. For it is God which worketh in you, dalawa, both, okay? Both to will and to do. Hindi ba parang nangongontrol ang Diyos dito? Hindi po. Kasi sa Diyos ka na eh. So, kung ano yung gusto niya, dapat yun ang nasusunod. Kasi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang tanging paraan para mabuhay. Ang pagsunod sa Diyos, ang tanging, sa Kristiyano ha, sa Kristiyano, ang tanging paraan para mabuhay ay sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kanino nanggagaling yung will na yan? For you to will. It is from God. Ibig sabihin mo, kinontrol ka? Hindi, kasi yung panalangin natin eh. Tama? Even the prayer of Jesus. It is not my will, but your will be done. So pag may sinasabi ngayon ng Panginoon, yung pagnanasa na gumawa ng isang bagay na dati-dating iba sa kalooban ng Diyos, ngayon yung kalooban ng Diyos ang sinusunod mo. Hindi mo yung kalooban. Hindi yan nanggaling sa'yo. And we will always claim that everything that we do, everything that we have, comes from God. Galing sa Diyos. So huwag kang mayabang kapag, ang galing mag-preach, ang galing mag-special number, ang galing mo. No. Galing lahat yan sa Diyos. Galing lahat sa Diyos. To will and to do. Okay? Yung pagnanasa at yung paggawa, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Dahil anong sabi dyan? To do of His good. Ano sabi dyan? Pleasure. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi dito, ganito. Okay? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Yun naman talaga yung prayer natin, tama? Sa totoo lang, kapag hindi yan ang plano ninyo sa buhay, you will fail. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang kayo'y o inyong naisin, take note ha, naisin at isagawa, ano daw, ang kanyang kalooban. Kasi sa totoo lang, paggawa na kalooban ng Diyos, grabe. Hirap yan. From His calling, I'm not talking about being a pastor, even though mahirap din yon. Kung hindi ang Diyos ang maglalagay sa puso mo, wala eh. Mayabang ka na. Bakit ka magpapastor? Sikat ang pastor eh. May kotse ang pastor, may bahay ang pastor. Sa iba. Ngayon, kung meron mang ganyan sa puso ng ibang mga nagbabalak, hindi yan ang pagiging pastor. Hindi ganyan. Balik tayo. So sabi ko kanina, yung paggawa ng kalooban ng Diyos, ang hirap niyan. Naiintindihan niyo po ba ako? Amen? Yung paggawa kasi ng kalooban niya, ganito. Dalas kasi, ang gusto nating kalooban, yung sumasang-ayon sa magandang kalooban ng mundo. Yung tipong, pag sumunod ka sa Panginoon, ang blessing mo, mala Joseph dapat, mala Abraham dapat, ganun katinding blessing ang gusto mo. Hindi ganun. Pag sunod sa kalooban ng Diyos, ganito. Iiwanan mo yung course mo dahil hindi nakakalugod sa Diyos. Nagre-resign ka sa trabaho mo dahil napapabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Yun. Yung tipong hindi ka na makakatulog sa gabi, hindi dahil sa wala kang kapayapaan. Kasi gera yun eh. Gera ng kalooban mo at ang kalooban ng Diyos. Kaya yung mga naririnig yung preaching about kalooban ni God na puro pagyaman, pagsaayos ng buhay,
Pwede ba kalimutan niyo na po yan? Hindi dahil sa hindi dahil sa ang Diyos hindi siya nagbibigay ng mabubuting bagay. Hindi. Nagbibigay siya. Lagi siyang nagbibigay. Iba lang yung hinahanap mo. Pagpapala, laging binibigay. Sa iba ka lang nakatutok. Hanggat hindi mo isinusuko ang iyong sariling kalooban laban sa kalooban ng Diyos, wala mangyayari. Madaling malaman yung taong, sorry, baka maging judgmental ako. But for some reason, yung mga taong hirap na hirap hanapin ang kalooban ng Diyos, yung mga taong hindi man lamang marunong masiyahan sa buhay, pababawi natin. Ano ba mababaw? Yung hindi ngumingiti, tingnan mo nga yung katabi mo kumingiti. Madaya yung mga naka-face mask eh. Hindi natin nakikita. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Well, ligaya ng buhay, wala man siguro nabanggit yung ngumingiti. Pero alam nyo kasi, yung ligaya sa loob, lalabas yan. May nakita na ba kasi yung, ang saya-saya ko. Sobrang saya ko ngayong araw na to. Gusto kong lumundag sa kasiyahan. Ano, nakikita niyo sarili niyo? Kasi meron din tao magaling magkunwari. Yung nakangiti on the outside. Ang dami pa natin susuko sa Panginoon, no? Diba? Yeah. O, tingnan natin pangatlo. So, the ingredients of a good offering to God is integrity, knowing our identity, and also intensity. Very familiar tayo sa word na intensity, tama? Kasi itong mga nagdaang linggo or buwan, nakaranas tayo ng lindol. So, intensity speaks of something yung doon mo masusukat yung tindi. Okay? Pag sinabi mong 9.5, alam ba may 9.5 na lindol? Nakita na kayong bote yung kinalog mong gano'n. Gano'n yung lindol. Ewan ko lang kung may mabuhay pa. Meron gano'n pa sa... Meron. Kasi naging reflection paper yan ng mga students ko. Sa aming sheet. What is the effect of calamities in globalization? So, pinagsasagot nila, halatang ChatGPT. Puro, lindol sa Japan. Ang calamity, hindi lang naman lindol. There's a lot of calamities. Kasi makita mo merong pattern yung mga paper nila. Puro lindol, tapos puro sa Tohoku, Japan yata, something ganun. Sabi, yung una, tuwan-tuwa ako, Bandang huli, ba't puro Tohoku, Japan to? ChatGPT. Winarningan ko na lang. But anyhow, we're talking about the intensity in serving the Lord. Now, tanungin ko nga kayo, how's the intensity of your service to God? Malakas? Medyo malakas? Mahina o walang intensity? Kasi sabi dito, tingnan nga natin, sa verse 14, do all things without murmurings and, ano sabi dyan, disputings. Sa Tagalog, ganito. So, gagawin natin ang lahat ng bagay, paglilingkod to Everything that we do in our lifestyle is our worship to God, our service to God. Amen? Our service to God reflects our worship. Amen? So the way we live our lives is how we worship God
and how we serve God. Ito yung paraan kung paano po natin siya pinapapurihan at paraan ng ating paglilingkod. Sabi dito, ganito, gawin niyo lahat ng bagay nang walang reklamo. Nagiging weak yung ating intensity kapag nagre-reklamo ka. Sige nga, sulat nyo dyan sa mga nagte-take note. Kailan ka nagre-reklamo sa paglilingkod sa Panginoon? Madaling sabihin, ay, di ako nagre-reklamo. So para may makita ka, siyasatin mo yung puso mo at hayaan mo ang banal na Espiritu mangusap sa'yo. Prayer life. Ay, yung haba-haba naman mag-pray. Reklamo yun. Uy, makanya mag-pray, laking kwenta. Hindi man sinasabi, pero minsan nasa isip. Ano ba yung mga nagre-reklamo tayo? Hindi lang sa gawain, sa tao. Bakit ko mag-attend church at yun naman ni Kyle? Para ka ng asong nababaliw. Kasi wala na sa Panginoon eh. Dapat yung intensity na dapat ginagawa mo, yung tindi ng paglilingkod mo na nasa Panginoon, yung ang matindi, nasa ibang tao. Na dapat pinapansin mo ang kaluwalhatian ng Diyos at kung papaano mo mas mapapaganda ang paglilingkod mo sa Diyos, ang nakikita mo yung kamalian ng ibang tao. Yun yung sinasabing murmuring sa... Murmuring sa tawag doon. Ay, ba't nawala? Mamaya na yan. Okay. Doon sa Tagalog. Sa verse 4. Yan. 14. Pagrereklamo at yung isa, tatalo. Meron kasing tipo ng pagtatalo na yung kaaway mo sa talikuran. Amen. Yung may makaaway ka sa paglilingkod, di maganda. Pero yung inaaway mo siya behind his or her back, hindi rin yung maganda. Amen. Guilty tayo dito. Nahuli ba? Nahuli. Nahuli naman, ano? Anong gagawin? Magsisi tayo. Ang hirap kasing gamutin ang isang taong may karamdaman na hindi niya inaamin na may karamdaman siya. Yung masyado kayong perfect. Yung tingin mo sa sarili mo, wala kang kamalian. Imagination. Amen. Hindi magiging maganda ang paglilingkod natin sa Diyos kapag yung level ng intensity ng paglilingkod natin sa Kanya ay napakababa. Dati-dati nakikinig ka, talagang, alam mo yun, tutok na tutok ka. Ngayon, hindi. Nakipagdaldalan ka sa katabi mo. Siyempre, hinto kayo kasi nabanggit ko eh. Nabanggit ni Pastor. Titigil kayo ngayon kasi nga, nabanggit ni Pastor. Faithful ako, faithful. Makiramdam. Ganun eh, no? Matindi. Amen? Talagang babait na. Mga nasa online, hindi nakikita to. Sana may camera yung isa dito sa online para kita kayo. Gawin nga natin one time. Di ba? Para at least yung point of view ng tagapagsalita, yung sa online, kita din nila. Huwag kayong mag-alala online. Gagawin natin. Di ba? Paano yung intensity? Ayun nga, sabi ko nga, prayer, how's your prayer life? Kagabi ba yun, yung pinagalitan ko, hindi na pinagalitan, pinagsabihan ko sina Amy about prayer. Ayun, Shaley yata yun. Sabi niya kasi, ayaw niya mag-pray. Tatay ako eh. Because prayer is so long. So long. Haba daw. Sabi ko, ganito. Kasi yung nanay, alam ko nahiya siyang banggitin ko, pero babanggitin ko na rin for na-explain niya, paano may pagkakasabi niya, baka magkamali ako.
Ah, kasi sabi ko, if you don't want to pray, kasi this room, nagpe-pray tayo dito. Ngayon, kung nagpe-pray ka, hindi ka nagpe-pray, sabi ko, gusto ko lumabas ka. Ano, hindi pala gusto lumabas ka. Lumabas ka. Takot siya sa madilim. So, yung nanay niya, sabi niya, sige, you want to pray or not to pray? O, ganun siya. Ako kasi hindi ganon. Gusto ko sa bata, o gusto ko sa mga kinakausap, kahit even sa student, gusto ko sila yung nag-iisip. Kumbaga, eto yung sitwasyon. Ganun ako lagi, even in counseling. Eto yung sitwasyon mo. Eto yung sitwasyon. Kapag pinili mo ito yung mangyayari. Kapag pinili mo, ito yung mangyayari. So to make the long story short, iba rin naman kasi may communication. Yun ang mahalaga rin, communication. Mahirap maging magulang, sabihin ko sa inyo. Kala nyo, ganun lang pagiging magulang? Okay lang kung hindi po nagawa, talagang ganun talaga. Pero in a sense, hindi madali ang maging magulang. Ano gagawin ko? Lalabas na naman ako ng pamalo. Hatawin mo naman, hatawin. Ay, mag-pray up! Ganun ba yun? Palagay nyo, magugustuhan nila ang prayer time pag ganun? They would not. Kumbaga, they're doing something out of fear. And that's the thing na ayoko mangyari sa anak ko. Kahit na ngayong anak sila ng pastor, ayokong maririnig sa kanila na para bang takot nilang gawin isang bagay, hindi dahil takot sila sa Diyos eh. Takot sila sa mga miyembro. Mali yun. Mali yun. Amen? Tandaan niyo, mga anak ko, magiging unbeliever yan at sa punto ng buhay, syempre, gagabayan namin sila para makakilala sa Panginoon. Amen? Pare, ano problema? Pakihuli. Sino bang pwedeng Kasi nadidistract kayo. Pakitawag nga muna. Si Jen Reb. It's okay, baby. It's okay. Ulitin ko na naman, ha? Ang mga bata, gusto kong nandito, ha? Pero pag nakaka-distract, dapat may bumabawal. Kasi last time na nangyari yan, eh. Pagkadampot ng bata, umuwi, eh. Baka mamaya, si Michelle, uwi na ng Cavite. Para lang alam ninyo, baka sabihin nyo, meron tayong kinikilingan. Wala po tayong kinikilingan. Diba? Dapat ang bata nasa loob ng church yan. Pero pag nakaka-distract, dapat naman may gawin kayo on your part. Anyhow, sige, tuloy po natin. So sabi natin, when we talk about intensity in serving the Lord, that is the requirement. Para mas mapaganda yung paglilingkod. Siguro, hindi mo talaga requirement, pero malalaman mo kasi kung na-enjoy mo, na sundin ang kalooban ng Diyos, yung tindi ng paglilingkod mo, palalim ng palalim. Meron pa tayo hindi nagagawa. At least, malawak ang ating perspective when it comes to service to the Lord. Fellowship. Hindi yung pag nagkita kayo, ano yung bagong susuotin, sino yung bagong papanoorin, ano yung bagong sports. Ngayon, kung sasabihin natin na we're doing fellowship and it hasn't changed anything of you or from you, that's not fellowship. At kapag walang fellowship, hindi to church. Ano to? Sorority club. Amen? Hindi na ang Diyos ang naitataas. Na dapat ang Diyos ang naitataas sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung sa paningin ng ibang tao, boring ang pagiging Kristiyano, kayong sumagot nun. Boring ba maging Kristiyano? Kita yun, hindi kayo makasagot. O nahiyang sumagot. Masaya maging Kristiyano kung lumalakad ka ng tama. Masaya maging Kristiyano kung lumalakad ka ng tama. I hope and I pray that each and every one of us, when we serve God, paglingkuran natin siya ng todo-todo sa ating buhay. Serve God with integrity. Serve God, having the right identity, and serving God with full intensity. Pasayahin natin ang Diyos. Tayo pala tayo tumayo, tayo pa'y manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong gabing ito.
Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na paalala sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. Pakalinisin niyo po nawa kami na yung banal na dugo. Tulungan niyo po kami na makita namin ang aming mga sarili. Sa inyong paanan, Panginoon Diyos, humingi kami ng paglilinis. Patawad sa pagrereklamo. Patawad sa katamaran. Patawad po sa kataasan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, yung oras na ito. Na wala po kaming ibang makita. Wala po kaming ibang gawin. Hindi manatili na nasa sentro na yung kalooban. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, kahabagan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na sa amin pong pamumuhay ay mapasaya po namin kayo. Salamat po ng marami. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid at magandang gabi sa ating po lahat. Sa mga nasa online, good evening po. Thank you po. Birthday, Elisha Faith. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.